Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalan kong Ramon. Nais ko lang pong ibahagi sa inyong channel ang aking karanasan sa aswang at elementong nakatuwang ko noong aking kabataan. Maaaring hindi po ito paniwalaan ng iba at isiping gawa-gawa ko lamang ang kwento kong ito. Ngunit sa maniwala man kayo o hindi, ito po ay nangyari sa personal kong buhay na bumago sa aking paniniwala sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kaya hinihiling ko po sa inyo na sana ay huwag ninyong husgahan ang aking pagkatao. Dahil hindi po ako likas na masamang tao. Gayong ang aking hangarin lang ay makatulong sa aking mga kababayan. At kung hindi po ninyo na itatanong, isa po akong antingero. Kaya sana ay unawain ninyo ang aking istoryang ibabahagi. Taong 1961, Bururanga, Aklan. Noong mga panahong ito, kasalukuyan akong hinihikayat ng aking ama na magsanay sa pagiging antingero. Ayon dito, sa lugar daw namin nagkalat ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kung kaya naman pinursigi ako ng tatay ko na matuto sa paggamit ng mga lihim na karunungan at buhay na salita. Ayon kasi sa aking ama, kailangang may magpatuloy sa nasimulan ni Lolo Imong sa aming angkan. Gaya ng tatay Tony na pinamanahan ng lolo ko ng isang natatanging agimat at mga aral sa panig ng kanan. Bilang panganay na anak ng lolo ko, isa ang tatay ko sa nagtanga ng samot-saring kaalaman, panlaban at pangontra sa mga aswang. Kaya naman nang dumating ang aking henerasyon, ako naman ang kanyang naging bagong tagapaghalili ng mga lihim na karunungan, mutya at agimat. Noong una wala talaga akong kainte-interes sa pagiging antingero. Bagkus gusto ko lang maging simpleng tao na may normal na buhay. Batid ko kasi sa aking sarili na may kaakibat na panganib ang pagiging antingero. Magkagayon pa man, hindi naman ako pinilit ng aking ama sa mga kasanayan na pagiging antingero. Alam kasi ng tatay ko na hindi sapilitan ang pag-aaral at pagsasalin ng lihim na karunungan bilang pananggalang. Sa maniwala man kayo o hindi, mawawalan iyon ng bisa kapag ipinilit sa isang tao ang pagiging antingero. Ayon pa rito, may panuntunan na sinusunod ang mga antingero para magkabisa ang mga agimat, mutya at lihim na karunungan. Dahil kailangang bukal sa puso ng isang tao ang pagsasalin ng mga ganitong uri ng pananggalang. Hanggang isang araw, may umugong na balita sa karatig baryo na malapit sa amin. Sabi ng mga residente sa kabilang baryo, may namataan daw na aswang ang gumagala sa kanilang lugar na nambibiktima ng mga nagdadalang tao at mga bagong silang na sanggol. Noong una ay pinagtatawanan ko pa ang mga yon sa pag-aakalang nag-iilusyon lang ang mga ito sa kanilang mga nakikita. Subalit laking gulat ko nang sermonan ako ng Lolo Imong na ayon dito, wag ko daw pagtawanan ang mga kababayan namin dahil hindi raw haka-haka o isang ilusyon ang nakikita ng mga taong yun. Sa kadahilan ng totoo daw ang mga aswang sa aming lalawigan, maging sa ibang parte ng Kabisayaan at Mindanao. Ramon, apo, walang nakakatawa sa mga usaping kumakalat sa kabilang baryo. Dahil totoo ang sinasabi ng taong yun. Bilang apo ng isang antingero, hindi dapat ganyan ang asal mo. Bagkus dapat pangang mabahala dahil may posibilidad
na umabot sa baryo natin ang mga demonyong yun. Magkasunod na paliwanag ni Lolo Emong. Gayunpaman, tumahimik na lang ako at itinigil ang aking pagbungisngis at kasabay nun ay napaisip rin ako. Dahil tama naman ang sinasabi ng lolo na ang isang taong galing sa angkan ng mga antingero ay hindi dapat pinagtatawanan ang mga tao. Mas nararapat pa nga silang tulungan kaysa tawanan at kutsain sa kanilang mga sinasambit. Sa pagdaan ng mga araw, panaka-naka na akong nagkaka-interes sa pagiging antingero at kusang loob kong sinabi sa Itay Tony na gusto ko nang mag-aral ng mga lihim na karunungan. Magkagayon pa man, isang bagay lang ang sinabi ng aking ama at iyon ay ang pag-isipan kong mabuti ang pag-aaral ng mga lihim na karunungan. Dagdag pa ng aking ama, baka mamaya raw kasi may iba akong hangarin sa pag-aaral ng mga karunungan sa panig ng kanan. Dahil kapag inumpisahan ko na raw ang pagsasanay, dapat ay malinis ang aking kalooban na walang halong pag-iimbot. Kaya dapat na pag-isipan kong mabuti ang aking mga pasya dahil hindi daw biro ang magtangan ng isang kaalamang espiritual. Lumipas pa ang mga araw. Nagpatuloy lang ako sa buhay sa pamamagitan ng pagtulong sa aking ama sa bukid. Tanim dito at araro doon ang aking ginagawa habang pinag-iisipan kong mabuti kung tama bang pag-aralan ko ang pagiging antingero. Nung una kasi aaminin kong nagka-interes ako sa pagiging antingero dahil sa sumalakay na aswang sa kabilang baryo. Halos hindi ko akalain, naramdam pala ng lolo ko at ng aking ama ang mali kong hangarin na pagtangan ng isang karunungan na para sa kanila ay gagamitin ko lang sa pansarili kong interes. Dagdag pa ni Lolo Emong na ito'y isang gawain ng taong makasarili at hindi ugali ng isang mabuting antingero. Ngunit sa bawat araw na dumadaan, lingid sa aking kaalaman, pinagmamasdan pala ako ng mga ito. Kung kaya naman nang makita nila ang pagbabago ng aking asal, na tila naiwaglit ko na sa aking isipan ang mga mali kong hangarin sa pagiging antingero. Mismong si Lolo Emong at Tatay Tony ang lumapit sa akin para maghayag ng kanilang basbas sa pag-aaral ko ng mga lihim na karunungan. Araw ng Biyernes, buwan ng Marso, ika-3 ng hapon at taong kasalukuyan. Sumailalim ako sa isang paglilinis ng kalooban at tinanggal ni Lolo Emong ang mga negatibong enerhiyang pumaloob sa aking puso at isipan. Kaya nang matapos ang prosesong yon, ibinigay na sa akin ng aking ama ang libreta ng aming angkan. Halos pagbabasa lang ang ginawa ko sa araw-araw hanggang maisaulo ko ang orasyon at buhay na salita kung papaano kalabanin ang mga aswang. Habang lumilipas ang mga araw, papalapit naman ng papalapit ang buwan ng Semana Santa, kung saan pinaniniwalaan ng Lolo Emong na ito ang panahon kung saan malakas ang mga aswang. Gayunpaman, kahit malayo pa ang panahon ng Kwaresma, nananalasa na ang mga aswang sa karatig baryo. Kung kaya naman nang basbasan ako ng lolo ko bilang bagong antingero ng aming angkan, ginamit ko ang aking kakayahan para tumugis ng mga aswang. Maging ang liblib na pinakaliblib na baryo ng Aklan ay dinadayo ko. Masupil lang ang mga demonyong yon. Hanggang isang araw, may dayong pamilya ang nanirahan sa baryo namin. At ayon sa mga kalapit naming bahay, pawang mga taga Iloilo daw ang mga dayong yon. Maayos naman silang kausap at makitungo sa mga tao sa baryo namin. Yun nga lang, napansin ko sa bakuran ng taong yun simula nang dumating sila sa baryo namin. Tila naging aligaga ang mga elementong nananahan doon
na tanging ako lang ang nakakakita at halos paikot-ikot ang mga yon sa labas ng pamamahay ng mga dayo. Noong una hindi ko alam kung ano ang pakay ng mga elementong yon sa dayong pamilya at hindi ko rin pinapansin ng mga ito. Pero nang mailahad ko sa aking ama ang tungkol sa mga bagay-bagay sa mga elementong nakikita ko, laking gulat ko nang sabihin ni Itay Tony na hindi daw ordinaryong elemento ang mga nakikita kong naroon. Sa totoo lang daw, ang mga nilalang daw na yon ay ang tinatawag nilang banig, na sa isang uri ng mga elementong kumakain ng aswang. Kusang lumalabas ang mga nilalang na yon kapag may banta ng panganib galing sa mga aswang. Isang indikasyon na hindi ordinaryong tao ang bago naming kapitbahay. Dahil kung normal na tao ang nakatira doon, hindi magpapakita ang mga banig. Ayon pa sa aking ama, ang ganoong elemento daw ay hindi mapanakit sa mga tao. Bagkus nakakatulong din ang mga yon sa antingerong kagaya ko. At mas mainam daw kung magiging kaibigan ko ang mga nilalang na yon. Sa puntong yun, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon sa mga tinuran ng aking ama. Kung kaya naman bigla akong napabulalas ng tanong dito, sabay wika ng, Tay Tony, sa palagay po ba ninyo, nasa panig ba ng kaliwa ang mga banig? Diretsahan kong tanong. Ramon anak, kung sa estilo at pag-uugali lang ng mga nilalang na yon, masasabi kong nasa panig sila ng kanan. Isipin mo, kumakain sila ng mga aswang dahil taliwas sa paniniwala nila ang immoral na gawain ng mga aswang na nananakit at nambibiktima ng mga taong walang kalaban-laban. Dahil kung nasa panig ng kaliwa ang mga banig, posibleng tulungan pa ng mga ito na mahipnotismo ang mga tao para dalhin sa isang aswang. Subalit hindi ganoon ang nangyayari dahil sila mismo ay kinatatakutan din ng mga aswang bukod pa sa ating mga antingero. Ang pinagkaiba nga lang anak ay ganito. Walang kakayahan ang mga aswang na magapi ang isang banig sa kahit ano pa mang aspeto ng labanan. Sa katunayan, nagpapakita ang mga yon kapag may isang aswang na napaslang at tumutulong rin ang mga yon sa kalaban ng aswang gaya natin.